Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening. This is Chris TVPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach natin ang 2,000 subscribers, di ba? Today guys, ang pag-uusapan natin, today's vlog, ang pag-uusapan natin ay samot-sari. Katulad nung kay issue kay alias Rene versus Madam Senator Risa. Tapos yung kung iskonyan kayo, pasok kayo dito. Kasi pag-usapan natin si Mayor Isko Moreno. Tapos yung mga comments sa video ko about Maharlika, yung mga comments. Bibigyan natin pansin yan, 'di ba? Tapos ano pa ba? Basta kung ano na lang mapapag-usapan natin, kung anong maisisingit ko, yun ang pag-uusapan natin. Tara, umpisa natin. Hello guys, nakakagulat no, yung ginawa ni Senator Risa about sa pagsampa niya ng kaso sa kasama si alias Rene, si Boss Banat Bay, may bagong kaso na naman. Anak ng teteng talaga, mga balat sibuyas sa mga politician natin no. Hindi, ayaw nilang binabati ko sila sa maling gawain nila. Tapos si Sas, sino ba to? Si Crisette Chu, tapos si Attorney Trixie, tapos yung iba pa. Malamang to kasama yung, basta 9 na individuals, 9 na vloggers ang kinasuhan ni Risa. O, panalo, di ba? Inunahan niya. Ang ginawa lang naman ni Boss Banat Bay is, sinare niya yung video, tapos nagkomento. Si Sas, si Attorney Trixie, tsaka si Crisette, nagkomento lang naman sila. Nila, kumbaga, sinare, tapos nagkomento sila about dun kay alias Rene. Anong mali dun? Diba? Opinion nila yun. Diba? Opinion nila yun. Anong mali dun? Bakit kailangan silang kasuhan? Kung nag-o-opinion lang naman sila. Diba? Tapos, bakit niya kakasuhan si Rene? Anong kasiraan dun? Kasinungalingan gawa ng bumaliktad na si Rene at sinabi niya yung katotohanan? Parang may mali, no? Parang, to guys eto yung opinion ko to eto yung pananaw ko sa kasong to. Sa tingin ko, kasi di ba si Rene nabayaran siya. Sabi niya binayaran siya ni Risa. Di umano. Binayaran siya, binayaran siya ni Risa, kaya siya nag-witness against kay Kibuloy at sa KOJC. Katiyang. Tapos, ang tingin ko, hindi kaya pinalantad tong si Rene sa panig ng, yung panig nila, para, kasi di ba bakit nung nag-start na mag-proclaim or magsabi si Risa, Senator Risa, na may balak siyang tumakbo as a president sa 2028, boom, biglang lumitaw si alias Rene, di ba? Hindi kaya, kasi walang nakakaisip nito na vloggers walang nakakaisip. Ako lang siguro, ewan ko kung may sense to, no? Hindi kaya binayaran ng side ni Tamba si Rene para lumutang. Tapos para sirain niya si Senator Risa. Kasi nga, threat din si Senator Risa kay Tamba, di ba? Kasi si Tamba may balak siyang tumakbo sa president sa 2028. So, hindi kaya pakawala din to ni Tamba si Rene para sirain si Risa. Kasi bigla-biglang lumitaw si alias Rene after magsabi ni Senator Risa na tatakbo siya as sa president sa 2028, di ba? Ma-eliminate si Risa, Senator Risa, tapos ma-eliminate si BP Sara para sa 2028, wala siyang kalaban si Tamba. O di ba? Pwede, di ba? Hindi natin alam. Kasi
Sinasabi ni alias Rene, hindi siya binayaran ni Kuya JC. So, sabi niya, nakonsensya siya kung bakit siya lumutang. Pero, kasi paniniwalaan mo ba ang isang taong yung binayaran, nagpabayad para magsalita? So, may posibilidad din na binayaran siya para lumutang, para magsalita, para masira si Senator Risa. Sira na rin naman talaga dahil nga pangatlong strike niya na to, di ba? So, may posibilidad na ganun. Kasi si Senator Risa medyo malakas din yan sa Dilawan, sa Pinklawan, di ba? So, may posibilidad din siya na pwede siyang manalo pag na-impeach si BP Sara, di ba? Against kay Tamba. So, si Tamba, maybe, we don't know yet, na eliminate niya si Risa para wala siyang kalaban sa 2028. Di kaya? Kasi parang yun yung nakikita ko, yun yung may posibilidad na gano'n. Siyempre, mas malakas si Tamba, hindi niya aminin ni alias Rene yan. Kasi siyempre, pwede siyang patahimikin ni Tamba. You never know, di ba? Kaya paninindigan niya yan. Feeling ko, may posibilidad na gano'n. Ito yung akin lang, opinion ko lang to, no? Yung pag-iisip ko lang ba. Kasi, maniniwala lang ako kapag si alias Rene is nakaupo na sa tabi ni Atty. Torion na sa press con na nasa tabi ng KOJC attorney si alias Rene. Doon ako maniniwala na talagang legit na hindi siya binayaran ni Tamba or whoever na against kay Risa para ma-eliminate si Risa, masira, wala siyang kalaban sa 2028, di ba? Yun lang yung sa akin, no? Tapos, eto na. Kasi guys, ang daming pwedeng mangyari talaga, di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Bago mag-2028, inaabangan natin yung impeachment hearing ni BP Sara, di ba? Tapos, kumbaga, etong pangyayaring to, connected to sa 2028 eh. Lahat to connected sa 2028. Kaso lang, ganun kadumi ang ating politika sa Pilipinas, ganito kadumi. Tapos ganito kabalat sibuyas ang mga politician natin na hindi sila pwedeng batikusin. Sa bagay kasi, yung iba kasing bumabatikos is below the belt na. Yung ibang bumabatikos kasi wala na sa issue minsan. Minsan kasi, yung ibang mga vloggers, umaatake sa personality. Kumbaga, dinadagdagan nila yung pambabanat nila sa itsura ng politician, hindi dun sa issue. Kaya minsan, below the belt din ang ginagawa nila. Diba? Kaya hindi mo rin siguro maalis sa mga politician na maging balat sibuyas kasi nga, ang atake ng ibang vlogger is yung nila, personality, yung itsura, kung ano itsura nila, yun doon sila inaatake. Kaya siguro, ganun ang nangyayari. Nagiging balat sibuyas yung mga politician. Pero sa alias Rene, di ba sabi niya may ebidensya siya, may ganyan. Kung totoo naman talaga talaga siya, nakukonsensya siya, lumapit na siya kay Atty. Torion, no? Tapos para maprotektahan din siya kasi hindi na biro yung ginagawa ni Risa sa kanya eh. Kinakakasuhan na siya, tapos pinapahanap na siya sa Davao Police. Hindi na biro yan. Nakakatakot na yung kalagayan yan. 'Di ba? Kasi nilalantad ni Senator Risa na kinidnap si alias Rene, kinidnap, tapos binayaran. Nakakatakot to. Tapos nagpapahiwatig si Senator Risa, parang pinapahiwatig niya na bumalik ka sa akin. Tapos bawiin mo yung sinabi mo na nagsinungaling ka, natatakot ka lang. Parang gano'n ang dating kay alias Rene. Gano'n ang pinapahiwatig niya na open arms pa rin siyang i-welcome ni Senator Risa pag lumapit sa kanya, di ba? So another bayad yun. Another bayad yun. Another packet yun. Another money involved yun. Diba? Parang ganun ang dating para sa akin. Yung issue niyan parang ganun ang dating. Kung
dapat kung hindi siya talaga yung nakokonsensya talaga si alias Rene, is lumapit na siya kay Attorney Torion para masampahan na ng kaso si Senator Risa. Tas kasama siya as a witness, 'di ba? Tas kung may ebidensya siya, they back up nila yung ebidensya niya, hawak niya, 'di ba, against kay Senator Risa. So at least, 'di ba, may sila, may counter attack ba ang tawag doon? Counter attack. Ewan ko anong tawag doon. Hindi kasi ako maalam sa mga ganyan. 'Di ba? Parang ganun ang dating para sa akin. Kasi kung hindi pa siya pupunta kay Attorney Torion, may posibilidad na pakawala siya ni Tamba. 'Di ba? Para sa akin, may posibilidad na pakawala siya ni Tamba at binayaran siya ni Tamba para siraan si Senator Risa. Para sa 2028, ma-eliminate si Risa. Sirang-sira si Risa. Para hindi siya makatakbo as a president, tapos walang kalaban si Tamba kasi mai-eliminate ini-eliminate nila si BP Sara, o di ba? Parang ganun lang kasi katulad ng ginawa niya sa lugar niya sa Tacloban, di ba? Hindi niya pinatakbo yung nag-iisang kalaban niya. O siya'y nanalo kasi no choice yung mga tao doon. Tapos eto pa guys, change topic tayo, no? Yung kay yung kay Boying Rimulya, Diyos ko po. Nakakatakot to guys, pag si Boying Rimulya naging ombudsman, wala na, panalo na. Wala na tayong magagawa pa. Kahit na ano pang kasong wala na magagawa. Tama si Kai Spencer Yung views ni Kai Spencer, yung opinion niya about this kay Boying Rimulya, na pag umupo si Boying Rimulya, yung kaso ni BP Sara, uusad yan. Yan yung sinabi ni Kai Spencer. Ako sang-ayon ako kay Kai Spencer Kaya pinapanood ko to Kasi malawak yung pag-unawa niya ba. Totoo yan. Kasi lahat ng kaso, yung kaso niya, na sinampan ni Senator Amy, madadrop yan. Siyempre, tetengge yan. Hindi niya asikasuhin yan, di ba? Tapos, totoo din yung sang-ayon din ako sa sinasabi ni Boss Banat Bite tungkol dito kay Boying Rimulya. Kasi, 7 years tapos siya yung malakas na posisyon sa government ang ombudsman. Tangina, lahat ng korap na kakasuhan sa panig ng mga panig nila, panig ni BBM admin ngayon. Wala, niya lang yan, itetenga niya lang yan, di ba? I-ignore niya lang yan kasi siya yung ombudsman di ba? Walang magagawa yung ibang politiko kundi sumang-ayon. Otherwise, pwede siyang i-impeach, di ba? Ang ombudsman. Pero, sabi ko sa inyo guys, from the beginning, ang mga Marcos matalino yan. From the beginning, di ba, lahat ng inupo si Romualdez, binayaran ang mga media, di ba? Binayaran, binili ang Channel 2. Tapos, ginawang presidente si Chis Escudero, nakaalyado rin nila, waiter pa nga ni First Lady. Tapos, ano pa ba? Gumawa sila ng troll farm nila. Tapos binayaran nila yung mga vloggers, na ibang vloggers, di ba? So, matalino ang admin ngayon, matalino gumawa ng mga ganito. Tapos, ano pa ba? Ngayon, tignan mo, inupo nila si Boying Rimulya sa DOJ, tapos yung kapatid sa DILG. Tapos ngayon, nag-a-apply si Boying Rimulya. Mga pautot ng Marcos nag-a-apply si Boying Rimulya as ang ombudsman. Teka lang. Kasi ito yung nagbablog ako. Napapasinghot ako. Hello? Papasinghot. Tapos, di ba? Yung nag-a-apply. Tapos, ang nakaupo sa sa department, sa ba yun? Ayan, kalimutan ko tuloy. Di ba? Matalino ang admin. Matalino. Kung si First Lady yung gumagawa ng desisyon, matalino si First Lady, 'di ba? Si Lisa, si
si First Lady Lisa matalino. O, di ba? Kasi, putang napapalagbay yung mga yan, ka-chokran nila yan, ka-anuhan nila yan, di ba? Magkanong pera yung nalalasap nila. O, di ba? Kaya to si Boying Rimulya, pag naging ombudsman to, ba, yung kaso niya, wala na yan. Yung kaso ni BP Sara, yun yung tagilid. Yan yung uusad. Di ba? Diyan makakasuhan si BP Sara at matutuloy ang kasong yan. Yan. Kaya yung impeachment hearing ni BP Sara, ay, ang dami nagsasabi na hindi matutuloy yan, madidismiss yan. Huwag kayo magpaka-sure, 100%. Huwag kayo magpaka-sure kasi alalahanin nyo, Marcos ang presidente. First Lady, si Araneta ang First Lady. Ang Speaker ng Congress is Romualdez. So, huwag kayong magpaka-sure na 100% is madidismiss ang kaso ni BP Sara na impeachment. 'Di ba? Ganun 'yun. Ano ba 'to? Wait lang guys, may check lang ako. Alam mo, paborito ko to si Boss Dada na vlogger. Paborito ko si Boss Dada kasi sipag niya mag-reply sa comment mo, no? Niya. Yun nga guys, huwag tayo magpaka-sure na 100% is hindi matutuloy ang impeachment or madidismiss. Kasi etong admin na to, gagawin lahat ng paraan para ma-impeach si BP Sara. Kasi nga, threat si BP Sara sa 2028 eh. Yun lang yun eh. Threat si BP Sara. Last na kay Tamba. Kasi nga, if si Tamba is may pangarap maging vice president, gagawin nito lahat para ma-eliminate ang mga kalaban niya. Yun yung nakakatakot. Kasi guys, pag si Romualdez ang ang presidente, magiging presidente natin, diyan nababagsak ang Pilipinas. Yan na yung end of our improving country. Wala na. Tama ba yung English ko? English. Tapos mali naman. Yan mo na. Ganun talaga. No? Yan na yung natin. Diyan nalulubog ng sobra-sobra ang Pilipinas pag si Romualdez ang presidente. Tapos hindi naaalis yan. Hindi naaalis yan sa pagka-presidente. Yan ang nakakatakot. Tapos yung mga dilawan. Kasi papaanda rin niya na yung pera-pera eh. Si Romualdez, pera-pera na yung papaanda rin yan. Diyan na tayo malulugmok sa kahirapan ang Pilipinas. Kaya, kahit na anong gawin natin, kung papaanda rin nila ang pera at kapangyarihan nila, si BP Sara may impeach yan. Yan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. May power ang Romualdez. Diba? Yun lang guys, yun lang yung yun lang yung mababaw na opinion ko. Alalahanin nyo mababaw na opinion ko to. Huwag nyo yung diktahan, huwag nyo akong diktahan na mistock na ako sa pagko-content, iba na lang yung content ko. Etong channel ko is mixed to entertainment, family vlog, food, lifestyle, politics, fitness. Ito yung hindi pa anong ba tawag doon? Matagal ko na itong ginawa itong YouTube channel ko kasi kailangan ko mag-subscribe kay Boss Banatbay. So ginawa ko to kasabayan kay Boss Banatbay. Kasi before active ako sa Facebook, hindi ako active sa YouTube. Tapos nung in-announce ni Madam Mocha Uson, na follow niya si Banatbay, ganyan-ganyan. Chinek ko yung YouTube account ni Boss Banatbay. Nung first kong panoorin niya, may tawa-tawa, di ba? Yung wala pa akong headphone. Kasi nga, hindi ako nag-YouTube, hindi ako nanonood sa YouTube eh. Wala akong headphone, ganyan. So, naririnig na asawa ko yung tawa-tawa. Medyo naiirita siya. So, bumili ako ng headphone.
nag-start akong panoorin siya. Ang fina-follow ko talaga before, yan si Maharlika tsaka si Thinking Pinoy. Kay Thinking Pinoy talaga ako nauna. Kasi nga, natutuwa ako sa kanya kasi ano siya eh, DDS talaga si Thinking Pinoy before. Tapos, maganda yung ano niya eh, maganda yung vlog niya before. Tapos nung nakitaan ko na siya na parang nanghihingi na siya ng kadatungan sa mga OFW, ganyan. Yung parang nagdadrama-drama na siya, na ganyan, mahirap yung buhay. Parang basta yung drama niya. Tapos inano ko na siya. Tapos nung nagsimula siyang, noong 2022, nagsimula siyang tirahin niya si PRRD, na silang dalawa ni Maharlika, tinatawag nilang Mang Kanur, ganyan. Wala na. Nadismaya na ako sa kanya. Nadismaya na ako kay Thinking Pinoy. Hindi ko na siya pina-follow kasi medyo nairita na ako sa kanila. Kasi hindi na tama. Ang atake nila is, yung pamimintas na ba? Hindi na sa issue. Kaya hindi na ako pina-follow sa kanila. Aray, saka naman ganon. Ako guys, solid DDS talaga ako. 2016 pa akong DDS. Hindi ako bumitaw. Kasi nga, si PRRD, naalala ko, si PRRD, pag nag-speech siya, nafe-feel ko ba yung parang ko siya, yung tito ko, nung nasa Caloocan kami, yung pag dumadalo kami sa tita ko sa Caloocan, tapos nandun yung kapatid ng nanay ko, mga Ilonggo, mga kapatid ng nanay ko, pag nagiinuman sila, tapos nagkukwentuhan, ako nakamiron, nakatanod ako sa kanila, tapos naririnig ko yung salita ng tito ko pag nagkukwento siya, ganyan. Yung tamang kwentuhan ba, parang nakikita ko sa kanya si Tatay Digong, si PRD. Kaya nagustuhan ko talaga si PRD kasi ganun-ganun yung mga tito ko. Ganun-ganun yung mga tito ko. Tapos yung tatay ko din pag nagkwento, ganyan-ganyan din. Kaya nagustuhan ko si PRD, kaya hindi ako bumitaw kay PRD kasi gustong-gusto ko siya. Every time na meron siyang interview sa mga news, sa mga ganyan, pinapanood ko talaga, hindi ko pinapalagpas yan. Yung mga sona niya, pinapanood ko yan. Bago mag 2016, wala talaga ako interest sa politics. Ang interest ko si Donald Trump. Siya yung pinapanood ko kasi tsaka yung meron sa Australia, sa senator siya. Gustong-gusto ko siya. Basta ang gustong-gusto kong mga politician, yung mga patriot, yung makabayan talaga, yan. Gusto si Donald Trump kasi makabayan niya siya eh. Parang talagang America first eh, di ba? Tapos sino ba to? Yung senator sa Australia, sa Melbourne ba siya base? Parang ganun. Gustong-gusto ko rin siya kasi nga, siya, yung Australian people first. Kumbaga, yun yung mga gusto ko. Tapos nung si PRD, si Tatay Digong, tumakbo siyang as a president. Tapos nakita ko sa kanya yung patriotism niya. Nabubulol ako. Alam mo guys, ako may problema ako sa pronouncement. No? Yung pronounce ng mga words sa English. Medyo bulol-bulol tayo dyan. Kaya pagpasensya niya na. Nung nag-announce siya, natatakbo siya. Tapos during halalan, nagsasalita siya ganyan. Gustong-gusto ko sa Tatay Digong talaga. I don't care kung babaero siya eh. I don't care kung marami siyang babae. I don't care kung ano siya. Ang inaano ko kay PRD, yung pagiging leadership niya, yung pagiging patriot niya sa bansa niya. Doon ko siya nagiging idol, si PRD. Pero sa pagiging babaero niya, likas na sa mga lalaki yung pagiging babaero, guys. 'Di ba? Kahit meron talaga mga babae na a-attract sa mga may edad, sa mga matatanda, 'di ba? Meron talaga mga babaeng ganon. No, change topic tayo. Kay Mayor Isko naman. Ako Isko niyan ako. Forever na ako magiging Isko kasi excuse me. Nung tumakbo si Mayor Isko as a president, no? Noong 2022, Isko niyan ako talaga. Kasi nakita ko sa kanya yung pagiging leadership niya, yung pagiging visionary niya, tapos yung pagiging dedicated siya sa work niya, yung dedication niya sa work niya, yun ang nakita ko. Tapos ngayon tingnan mo,
nanalo siya as a mayor. Tingnan mo naman, first day niya, linis agad ng Maynila, di ba? Kahit na iniwanan ni ex-mayor Hani Lacuna yung Maynila ng 10 billion utang, di ba? Ang ini-issue nila dati, naalala ko to ini-issue nila dati, bata pa si Isko ganyan, parang maging presidente. Tignan mo yung pinalit nila, yung binoto nila. May edad na nga, bangag naman, tapos weak leader, tapos tamad pa. 'Di ba? Yan yung pinalit nila kay Isko. Pero si Isko, tignan mo, first day ng ano niya pagka mayor niya, tignan mo kumikilos na agad. Yung bilis kilos, 'di ba? Ang gusto ko pa sa slogan ni Isko is God first. Kaya ko gusto si Isko kasi nga God first. Yun yung maganda doon kasi kung hindi mo ilalagay ang God sa yung work, sa yung sa yung posisyon, sa yung adhikain, hindi ka uusad, hindi ka magiging matino, 'di ba? Kasi tignan mo, malinis na ngayon ang Maynila. Kung siya ang presidente natin ngayon, wala sana tayong problema. Si BP Sara sana ay nagtatrabaho din, kumikilos din. Tapos ang budget hindi mawawala kay BP Sara sa education, sa 'di ba, etc. Tapos si Mayor Isko kikilos, lahat ng project ni PRD matutuloy, 'di ba? Ang ganda sana. Kaso lang ngayon, tingnan mo, ang Maynila gaganda kasi siya yung pinaka-heart ng Pilipinas, ang Maynila, 'di ba? Gaganda na. Ang nagtataka lang ako, guys, anong ginagawa ng 2 bolts sa office ng mayor? Tangina, merong dinadalang cash na hindi nilalagay sa mga account ng government account. Talagang may nagdadalang cash sa office of the mayor sa Maynila. 'Di ba? Kasi ano ilalagay doon? Documents. Ano ilalagay doon? 'Di ba? Ano ba yung nilalagay sa bolts? 'Di ba pera? Ibig sabihin, may dumarating na pera sa office ng Maynila nung sa kapanahunan ni ex-mayor Hani, no? 'Di ba? Bakit may bolts? 'Di ba? Ang gara no? May bolts. Natatawa talaga ako, pero saludo talaga ako kay Mayor Isko. Ang sinasabi nung sa Showbiz Now no? Grabe nila laitin si Isko. Kaya siya binenta na yung Divisoria dati. Putang na, binenta ang Divisoria. Ngayon nga nililinis ang Divisoria dahil sobrang ang daming basura. 'Di ba? Marami talaga. Buti nga hindi nanalo yan Spam. Si Spam, buti hindi nanalo. Kung nanalo na ako, number 2. Pangalawa, part 2 yan kay Hani. 'Di ba? Saludo talaga ako kay Isko. Ang galing na leader talaga ni Isko. Malayo pa mararating nito Tsaka si Biko. Yan, mga magagaling na leader to, mga bata na magagaling na leader, no? Si Mayor Isko, tapos si Mayor Biko, si Vice Mayor Baste, si Congressman Pulong, 'di ba? Si BP Sara. Yan yung mga magagaling na leader ng yan yung mga magagaling na leader ng Pilipinas Yan yung mga magagaling na leader na visionary, na matitino, 'di ba? Hindi corrupt. Yan mga ganyan. Guys, sa 2028, ang iboto natin, yung mga bata, hindi matatanda. Kasi yung mga matatanda, mag-i-stay na yan sila sa kontento na yan sila kung anong meron ang Pilipinas. Unlike sa bata, yung mga batang leader, yan sila aggressive yan sila na mapaganda ang lugar nila. Yan sila yung naiinggit ba sa ibang bansa na ganito yung bansa ng pinuntahan nila, sana ganito yung Pilipinas. Ganyan yung mga bata, guys. Unlike sa mga matatanda, kontento na sila kung anong meron ng Pilipinas. 'Di ba? Yung pera, hindi na nila i-spend sa mga proyekto kasi kontento na sila kung anong nakikita nila kung ano yung natatnan nila, okay naman. Hindi nila susubukan kung ano yung mga bagong 'di ba? Unlike sa mga bata, agresibo na gumawa ng maganda kasi nga sila yung visionary, ganyan.
Ganun guys, huwag nyo na sasabihin na bata pa kasi kaya hindi pa pwede. Huwag ganun. 'Di ba? Bata, mas maganda. Kasi nga, mas maraming pumapasok na magagandang idea. Unlike sa mga matatanda, mga old idea na yung mga iniisip nila. Mga ganung bagay ba? Tsaka yung mga matatanda, for retirement na yung mga iniisip ng mga yan para sa kanilang for retirement iniisip ng mga yan. Kaya huwag niyo na ibobote yung mga matatanda kasi for retirement na yung mga iniisip ng mga yan. Unlike sa mga bata, trabaho, trabaho, trabaho talaga yan. O, di ba? Ba't masakit ang mata ko? Ganyan. O, di ba? Yung iba kaya tumatakbo sa politika kasi nga for retirement na. Kasi syempre, pag nasa politika sila, instant money nandyan. Yayaman sila. Di ba? Kaya huwag tayong boboto ng matatanda na at matagal na sa politika. Wala naman na. Matatanda na at matagal na sa politika na wala naman na itutulong. Wala naman nagagawa. Di ba? Doon tayo sa mga bata. Tsaka huwag tayong bumoto ng mga party list na walang kwenta. Alam mo talaga, nanghihinain talaga ako sa Duterte party list, no? Grabe talaga si George Garcia, si Chairman George Garcia ng COMELEC. Talagang kumbaga siya na talaga nagdesisyon, no? Hindi niya naginalang yung hindi niya naginalang yung mga voters, no? Siya na talaga nagdesisyon, talagang kinancel niya na yung Duterte Youth, no? Sayang yung boto ng Duterte Youth, 2 million, no? Grabe. Tapos si Abante, proklamado na. Ano ba? Proclaim na siya yung nanalo, no? Grabe. Si George Garcia. Taas ang kamay ko, George Garcia. Talaga siya na talaga nagdesisyon, no? Wala na. Bastusan na sa Supreme Court. Bastusan na, no? Wala nang talaga, no? Hindi na nirerespeto yung desisyon ng Supreme Court, no? Basta siya na lang. Kaya itong admin na to, talagang nakakatawa, no? Kasi nga, sila na lang gumagawa ng sarili nilang batas, no? Wala nang mataas sa kanila, no? Parang ako gagawa ng batas na to, ito yung desisyon ko, ito tapos. Ganun na, no? Wala nang Supreme Court. Wala na, binabastos na nila yung Supreme Court. Sila na lang gumagawa ng sarili nilang batas, no? Sila na lang nasusunod, Iba, kapag ang leader mo ganito, guys, no? Ganyan din ang magiging mga nasa baba mo. Kapag ang leader mo is weak leader, yung mga nasa baba mo, gagawa sila na paksiw-paksiw na yung gagawin nila. Kanya-kanya silang gawa ng mga sarili ng batas, di ba? Kasi weak nga yung leader mo, di ba? Ang decision niya hindi sinusunod. So anong in-expect mo, di ba? Ganun yun. Pero kapag meron kang strong leader, asahan mo yung mga nasa baba sa'yo, susunod ang mga yan. Kasi may respeto, takot sa'yo, di ba? Pero pag wala, kanya-kanya yan. Ako ang boss dito, ganyan-ganyan. O kahit na magdesisyon ka, hindi kita susundin. Ganun. Ako nga nung grade 6 ako, no, naging best in leadership ako dahil nga president ako ng namin. Nung grade 6 ako, presidente ako, no. Sabi ko sa'yo, lahat ng mga, terror talaga ako. Yung mga classmates, takot sa akin. Talagang, pag wala teacher ko, walang advisor, tahimik silang lahat kasi takot sila sa akin, As in, takot talaga yung mga classmates ko sa akin. Yung mga siga mga classmates, suntukan ako dyan. Yung mga maiingay, sabi ko sa'yo, lumilipad ang eraser sa akin, Tinatamaan sila. Shooter ako, Kaya takot sila sa akin, yung mga classmates ko. Tapos, naging best in leadership ako, no? Tapos, yung pagka first year namin, wala nang bumoto sa akin. May nag-nominate sa akin as a president, class president. Isa lang bumoto yung nag-nominate sa akin. Paano? Takot silang lahat sa akin. Lahat kasi ng mga classmate ko nung grade 6, classmates ko sila ng first year.
Ang takot. Simula nun po siya, naging PRO na lang ako. Wala. Sabi ko, ayoko. Hindi. Simula nun, nagloko na ako nung high school. Ang inang yan, natakot silang lahat sa akin. Tapos, nung in-add ko sila sa mga Facebook ko, ang natatanda nila sa akin, naninipa ka naman kasi. Naninipa daw ako. Naninipa daw ako. Ang inang yan, natakot sila sa akin eh. Kasi ganito guys, no? Kapag ang isang leader ng, katulad ko, no? Very strong leader talaga ako nung grade 6 ako. Tahimik sumusunod yung mga classmate ko sa akin. Kahit na against sa loob nila, wala silang choice kundi sumunod. 'Di ba? Kasi nga, ang leader nila is matapang. Ganon yun. Yun yung nakita ko kay PRD. Nung naging presidente siya, tumino ang mga addict, 'di ba? Yung mga drug lord na takot. Kasi yung pananalita ni PRD is very strong. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Yun yung nagustuhan ko. Unlike si BBM, pag nagsalita siya, Diyos ko, kahit na bata, hindi matatakot eh. 'Di ba? Tapos may anong drugs pero walang drug lord. 'Di ba? Yung mga ganung bagay ba? Hindi siya strong leader si BBM. Kaya hindi siya kinakatakutan. Hindi siya nirespeto at hindi siya kinakatakutan. 'Di ba? Yun yung pinagkaiba ni PRD kay BBM. Kaya malayong-malayo si BBM kay PRD. Nakakalungkot lang. Sana yung si PRD ngayon, retirement niya na dapat yan, di ba? Tapos mayor siya ng Davao ngayon. Dapat yun na lang nasikaso niya. Kaso lang, pinakulong pa siya. Di ba? Yun yung pangit eh. Yung ginawang mabuti ni PRD sa Pilipinas, yung kapalit, pinakulong siya. Kaya yun ang di maganda. This is it, Pansit. Thank you for watching, guys. Sa mga nagko-comment naman, comment lang kayo. Tapos dagdagan nyo na yung i-like. I-like nyo. Tapos mag-subscribe na rin kayo kahit na ayaw nyo ako, no? Para may silbi kayo sa mga haters. Okay, guys. This is Chris TVPH. Like and subscribe to my YouTube channel. Bye!